In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang hapon sa ating lahat, mga nakikinig at nanonood ngayon. Meron naman tayong kaunting catechesis. Ang topic natin ay ang kayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. Mga kapatid, hindi sinabi ni Jesus, subukan ninyong maging asin at ilaw. Ang malinaw niyang sinabi, kayo ang asin, kayo ang ilaw. Ibig sabihin, may pananagutan ang bawat binyagang Katoliko. Sa bahay, sa trabaho, sa komunidad, at lalo na sa social media. Ang asin, kaunti pero may lakas. Noong panahon ni Jesus, ang mga unang Kristiyano ay kaunti lamang. Iniusig, pinapatay, pinapatahimik, ngunit dahil sa katotohanan at kabanalan, nagbago ang mundo. Asin sila, kaunti pero ramdam. Sa panahon natin, isang magulang na tapat sa pamilya, isang empleyadong ayaw sa pandaraya, isang Katolikong hindi nakikiuso sa kasinungalingan. Sa gitna ng bulok na sistema, asin ang pagiging matuwid. Ang ilaw hindi nagtatago noon. Si Kristo ang tunay na ilaw. Ang mga apostol ay naging ilaw matapos tumanggap ng Espiritu Santo. Ngayon, isang kabataang hindi nahihiyang magdasal, isang lingkod, simbahan na tapat, kahit walang pumupuri, isang Katolikong nagsasabi ng totoo, kahit tahimik lang. Ilaw ang buhay na may konsensya. Ang babala sa asin na walang alat, ilaw na tatatakpan. Nakasulat sa Mateo, kung mawawalan ng alat ang asin, wala na itong kabuluhan. Simbahang panlabas lang, pananampalatayang walang gawa, Kristiyanong nakikishare ng kasinungalingan. Ito ang Kristiyanong nawalan ng alat. Ang hamon ng social media ngayon, aminin natin, puro negatibo, puro galit, puro paninira, puro fake news. May masakit, mailan pang elected official na gumagawa o nagpapakalat ng fake news. Nagtatayo ng peke o manipuladong ebidensya. Nagsasalita na tila walang malasakit sa bayan. Hindi sila halimbawa ng asin at ilaw. Hindi sila dapat tularan. Nakasulat sa Kawikaan, kasuklam-suklam sa Panginoon ang sinungaling na labi. Kapangyarihan, mas malaking pananagutan. Nakasulat sa Lucas, sa pinagkakalooban ng marami, marami ang hahanapin. Kung ikaw ay leader, may posisyon, may boses sa publiko,
at ginagamit ito sa kasinungalingan at pagkakahati. Hindi ka ilaw ng bayan, kundi dilim. Paano tayo maging asin at ilaw sa digital age? Excuse me. Katotohanan bago mag-share. Paggalang bago mag-comment. Panalangin bago reaksyon. Manindigan kahit hindi maingay. Kung hindi makakabuti, manahimik na lang. Nakasulat sa Mateo, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Mga kapatid, sa panahong maraming maingay, pero mali, tinatawag tayong maging tahimik, pero totoo. Asin na hindi nahahaluan ng kasinungalingan. Ilaw na hindi natatakpan ng galit. Katolikong tapat kay Kristo at sa bayan. Sa muli, magandang hapon sa inyong lahat. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.